Kayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. At bago kayo magsiupo, nais ko himukin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. May mga basura ba? At kung gayon, ay maaari ninyong isaayos ang lina ng mga upuan. At pagkatapos, ay maaari na kayong magsiupo. At bago ang lahat, ay magpapakilala muna ako. Ako po si Teacher Jacob at ako ang magiging guro ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! At bago tayo magsimula ng ating talakayan, nais kong tana check ay inyong tatandaan. T. Talas ng isipan ay gamitin. A. Anumang bagay na walang kinalaman sa ating talakayan ay itago. F. Leksyon na inyong matututunan ay sa isip. At dahil ang A, ang araw na ito ay espesyal, kaya naman bumati ng magandang araw. Muli, magandang araw mga bata! Magandang araw dito! Muli, magandang araw mga bata! Magandang araw dito! Ayan, mahusay! At para naman sa pagtatala ng liban, inayos kong tingnan ang inyong kaliwa at kanan at sabihin sa akin kung sino ang nawawala. Meron bang nawawala ngayong araw? Wala! Mahusay! Nagagalak ako sapagkat kayo ay kumpleto ngayong araw. At para naman sa ating pagbabalik-aral, nung nakaraan ay aking tinalakay ang patungkol sa... Ikaw, Ineng, anong tinalakay natin nung nakaraan? Tinalakay po natin nung nakaraan patungkol sa dula. Mahusay! Nung nakaraan ay ating tinalakay ang patungkol sa dula. At ngayon naman ay magbubukas tayo ng bagong aralin. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Ngunit bago yan, inihanda akong isang gawain. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Muli, gusto niyo bang maglaro mga bata? Magaling! At para naman sa ating unang gawain, ito ay pinamagatan mo tala mo, hula ko. Na kung saan ang klase ay aking hahatiin sa dalawang pangkat. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang magsisilbing unang pangkat. Na kung saan ang bawat pangkat ay kinakailangan ko ng isang kinatawan. Na kung saan ang unang kinatawan ay ilalapit sa akin upang sa gayon ay malaman niya kung ano nga ba ang mga letrang kanyang itatala. At doon naman sa ikalawang kinatawan ay kinakailangan na isulat sa pisara ang mga salitang inyong mahuhulaan. Naunawaan po ba? Okay, para sa pangkat isa at pangkat dalawa, maaari na kayo pumila dito. Pangkat isa at pangkat
ba kayo? Ano ang ibig sabihin ng talambuhay? Ikaw, Christine? Ito po ay patungkol sa buhay ng isang tao. Tumpak! Ang talambuhay ay patungkol sa talambuhay ng isang tao. At ayon nga kay Tala, sa aking kaibigan na si Tala, na ang talambuhay ay mangyaring basahin ng sabay-sabay. Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. O ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Mahusay kapag sinabi nga natin talambuhay, ito ay tala ng buhay ng isang tao, na kung saan ang talambuhay ay naglalakad ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa isang tao. Naunawaan ko ang ibig sabihin ng talambuhay? Yan. At sa pagsulat natin ng talambuhay, ito ay kagaya rin ng ibang sulatin, sapagkat ito ay may meron ito mahusay. Meron ito balangkas, na kung saan ang balangkas ay nakahati sa tatlo. Ang una nga ay ang simula, gitna, at wakas. Muli ang umabot ang tatlong saglit lamang. Muli ang umabot ang ating tatlong ang balangkas. Tatlong uri ng balangkas. Simula, gitna, wakas. Mahusay, ito ay ang simula, gitna, at wakas. Lagi natin pagkakatandaan na sa pagsulat natin ng talambuhay, kinakailangan na ito ay may balangkas upang sa gayon maging maganda ang daloy ng ating ginagawa talambuhay. Naunawaan ko? Yan, mahusay. Alam niyo ba mga bata na ang talambuhay ay nakahati sa dalawa? Hindi po. Ay kung gayon, ay makikinig kay teacher upang sa gayon ay malaman ninyo kung ano nga ba ang dalawang uri ng talambuhay. At ang una, at ayon sa aking matalag na kaibigan na si Tala, ang unang uri ng talambuhay ay ang talambuhay na pang-iba, na kung saan, ayon kay Tala, mangyaring basahin ng sabay-sabay. Talambuhay ng pang-iba. Ito Ito ay isang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na isinulat ng ibang tao. mahusay. Kapag sinabi natin talambuhay na pang-iba, ito ay isang uri ng talambuhay na kung saan ito ay naglalaman o naglalahad ng mga mahahalagang impormasyon patungkol sa isang tao, na kung saan ito ay sinulat ng ibang mahusay. Naunawaan ko ang talambuhay na pang-iba? Upang lubos ninyong maunawaan ang talambuhay na pang-iba, ay may inihanda akong isang halimbawa. Gusto niyo bang makinig ng isang halimbawa ng talambuhay na pang-iba? Okay. At ang ating babasahin na talambuhay ay ang talambuhay ni Juan Santos. Si Juan P. Santos ay pinanganak noong Abril 16, taong 2005. Ang kanyang ama ay si Alfonso A. Santos at ang kanyang ina ay si Anita P. Santos. Meron siyang 7 kapatid. Siya ay nagtapos ng elementaryo
Tito P. Reyes ay ipinanganak noong Oktubre 16, taong 2002. Ang aking ama ay si Leandro Reyes at ang aking ina ay si Merna Reyes. Meron ako 6 na kapatid. Ako ay nagtapos ng elementarya sa Malapiling Elementary School at nagsekundarya naman ay sa Maximo A. Hernandez Memorial Integrated High School at sa kolehiyo ng lungsod ng iba sa kursong BS Education. Ang aking hilig na gawain ay ang pagsasayaw, ang aming paboritong pagkain ay adobong manok, ang aming paboritong kulay ay kulay berde. Ako ay isang tipo ng tao na lagi lamang nasa loob ng aming munting tahanan, lalo na kapag walang pasok. Libangan ko din ang magbasa ng mga libro, manood ng telebisyon, at makinig ng musika. Nais kong magtagumpay sa buhay upang sa gayon ay makatulong ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Hindi ba nang naman ang aking talambuhay? Tungkol nga kanina ang aking binasang talambuhay? Ito ay aking sarili talambuhay. At bago ko makakalimutan, ay nais ni Tala na samahan niyo siya sa pamamasyal sa parke. Nakikita niyo ba ang parke? Handa niyo bang samahan si Tala sa parke? Nagagalak si Tala sapagkat inyo siya sasamahan sa paglalakbay sa parke. Yan. Ngayong tayo ay nasa parke na, kasama ko ang aking matalik na kaibigan. Ano ang inyong napapansin sa parke? Muli, ano ang inyong mga napapansin sa parke? Mahusay! Ito ay may mga numero. At sabi sa akin ng aking matalik na kaibigan na si Tal, ay nais niyang malaman kung ano nga ba ang mga nilalaman ng mga bawat numero. Handa niyo bang tulungan si Tala sa kanyang gustong gawin? Mahusay! Para sa unang bilang, sino ang gustong sumagot? Ikaw, Mabel? Iyong tulungan si Tala. Kung ano nga ba ang nilalaman ng unang numero? Ito ay pangalan. Maaaring maglagay. At para naman, maraming salamat sa iyong pagsagot. Para naman sa ikalawang bilang, ikaw, Leia. Ito ay kapanganakan. Mahusay. At para naman sa ikatatlong numero, ikaw, Leo. At para naman sa ika-apat na numero, sinong nais sumagot? Ikaw, Kisera. Anong iyong nakita sa ikatatlong numero? Mahusay. Ikaw, Kisera, anong iyong nakita sa ikalimang numero? 4 na numero? Edukasyon, tama. Ikaw, Dibay? Maaari mo bang tingnan kung ano nga ba ang nilalaman ng ikalimang numero? At ito nga ay ang mga hilig. At para naman sa ikahuling numero, ikaw, Ineng, Berry. Ito ay mahusay. Ito ay Mickey. Natutuwa ang aking kaibigan na si Tala sapagkat inyo nang nalaman at kanya rin nalaman ang mga nilalaman ng mga bawat numero. Ano nga muli ang mga numero? Ano nga muli ang mga nilalaman ng mga bawat numero? Una, mahusay. Alam niyo ba mga bata
pamilya, ngiti, at mga hilig ay mahalaga na may lagay natin kapag tayo ay nagsusulat ng isang talambuhay. Sapagkat kapag sinabi natin pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Mahusay. Para naman sa edukasyon, kung saan nag-aral ang isang tao, para naman sa pamilya, kung sino ang mga magulang, kapatid, at para naman sa hilig, yung mga gusto niyang ginagawa, at kapag sinabi naman natin mitliin, ito yung mga ambisyon na nais niyang mapagtagumpayan. Inyo ba manuwaan ang mga nilalaman ng mga bawat numero? Nagaganap ang aking matalik na kaibigan sapagkat inyong naunawaan ang mga bawat salita. At muli, aking makakatandaan na sa pagsulat natin ng talambuhay, kinakailangan ikaw ng may balangkas upang sa gayon ay maging maganda at maayos ang daloy ng ating pagsulat ng talambuhay. Muli, inyo bang naunawaan ang aking tinalakay ngayong araw? Okay. Kung gayon, upang subukin namin itala ang inyong natutunan, ay may hinda si Tala na ilang mga katanungan. Ano nga muli kapag sinabi natin talambuhay? Ikaw, Mabel? Sinabi ko natin talambuhay ay tumutukoy sa talambuhay. Mahusay. Kapag sinabi natin talambuhay, ito ay nagpapatukol lamang sa tala ng buhay ng isang tao. Ano nga muli ang tatlong palangkas sa pagsulat ng isang talambuhay? Ikaw? Mahusay. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Ano nga muli ang dalawang uri ng talambuhay? Ikaw? Talambuhay na pang-iba at talambuhay na pang-sarili. Mahusay. Ito ay ang talambuhay na pang-iba at talambuhay na pang-sarili. At dahil gusto na unawaan ang aking tinalakay ngayong araw, ay may binigay sa akin ng aking kaibigan si Tala ng mensahe. At ito nga ay ang pangkatang gawain, na kung saan ang bawat pangkat ay mayroong gagawin. Para sa unang pangkat, gumawa ng isang maikling talambuhay na patungkol sa pansariling talambuhay. Naunawaan po? Yan. Pangkatalawa, gumawa ng isang maikling talambuhay na patungkol sa pang-ibang talambuhay. Naunawaan po? Pangkatatlo, gumawa ng isang graphic organizer na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang uri ng talambuhay. Yan. At para naman sa at narito ang pamantayan sa paggawa habang ginagawa ninyo ang inyong pagkakagawain. Ito ay nilalaman. May magbibigay ako ng 5 puntos kapag naibigay ng husay ang hinihingi ng tatlong paksa ng pangatang gawain. 3 at 1. Presentasyon, buong husay ng may likhaing na tulad, operasyon at sa takdang oras. At para sa pang-1, ito ang sisilbi at ito ang pang-2. Para sa gawain ng pang-1, ito ang inyong gawain. Pang-2, at sa pang-3 ay gumawa kayo ng isang graphical organizer na maipapakita ang pagkakaiba ng dalawang uri ng talambuhay. Bibigyan ko lamang kayo